So, magandang umaga, hapon at gabi sa atin mga kaibigan. Ako nga pala si Ryan Ranuel de Humuayes at ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang logical fallacies na gamit sa pang-araw-araw nating buhay, di ba? So, paminsan nagamit din tayo na ito, paminsan yung iba. Although, in some instances, kapag ginamit yun, malala. So, hindi pwede gamitin. So, ano nga ba yung mga yun? Without further ado, let's begin. Okay, ang pinakauna sa listahan natin is yung ad hominem. So, ano nga ba yung ad hominem? Ad hominem is essentially, in its purest definition, is yung ina-attack mo yung person rather than their argument. Ito ay typically used on arguments, hindi debates, kasi debates are structured, formal sila. So, paano nga ba nangyayari yon? Sabihin na natin, may debate about kung sinong mas karapat-dapat na maging national hero. Si Andres Bonifacio ba o si Jose Rizal? Now, yung kalaban mo, ang ganda ng argument. Or ikaw pala, sabihin na natin ikaw. Ang ganda ng argument mo. And then, yung kalaban mo, ang ginawa is, imbis na kontrahin yung argument mo, sinabi niya, paaw naman ang hininga na ito. Di ba? So, anong connect ng hininga ko doon sa argument ko? Di ba? Or sabihin pa nila, pangit na naman yung valid. Mataba ka kasi. Di ba? Anong connect? Di ba? So, yun yung ad hominem. So, yun lang yun. Essentially, imbis na i-attack yung argument, ina-attack nila yung personality o yung itsura mo, characteristics mo, physical characteristics mo. Okay? Next to that is the bandwagon policy. Now, ano nga ba yung bandwagon policy? Papasimplihin ko na lang Nakalinig din na yun, siguro familiar na kayo dyan, di ba? Ang bandwagon policy is essentially, kapag sikat yung isang bagay, may tendency yung mga tao na pumabordon, na pag-follow sila blindly. Now, this aligns with the rule of conformity sa mga tao, di ba? Sabi nga ni Aristotle, humans are inherently social animals, or something like that. Kung si Jose Rizal ata nagsabi na, anyway, I'm going back to that. So, yun lang yun, bandwagon policy. You can connect the dots using that definition alone. Next to that is the appeal to emotion fallacy. Now, papasimplihin ko na lang itong gawagets nyo na yung logic, sasabihin ko nila yung definition. Appeal to emotion is essentially, imbis na i-attack yung argument, or gagawin nila, magpapaawa sila, diba? Para mag-appeal sa emotions ng ibang tao. Hindi lang to out of fear, hindi lang to out of sadness, hindi lang to out of malawak. Lahat ng emotions, tinatry nila i-control. Diba? Kaya nga may concept tayo ng manipulation kasi napakalaki ng emotions, nagpiplay sila ng role in community formation, diba? O, diba? Ang dami ng subject na napapasok, may sociology na ngayon. That's true, totoo. So that is hasty generalization. Ito na yung pinakahuli. Ito na yung pang-final. The nail the copy na sasabihin natin ngayon. So, ano nga ba yung hasty generalization? Kasi ito yung pinaka-favorite kong gamitin na pang-describe sa kanila. Hasty generalization is essentially, nagbibigay ka ng characteristics na nakita mo sa isang tao, sa isang given population, and binibigay mo na sa kanila lahat yun. So, paano nangyayari yun? Sabihin na natin in modern terms, may mga tao na sa ibang generation, sasabihin nila, kapag may nakita silang negative na ginawa ng isang generation Z or generation natin, ang sasabihin nila, mga Gen Z talaga, mga ganyan-ganyan, yung panahon namin mga Gen Z talaga. Mga Gen Z! Diba? Porket nakakita ka ng isang mga bata na ganto-ganyan, or mga Gen Z na ganto-ganyan, lahat na ng Gen Z, diba? Which is very wrong, kasi nilalagay sila ng prejudice sa atin, hindi naman nila kita lahat ng population ng Gen Z. Paano sila makakapag-assess na yun lahat, yun yung pinaka-representation ng population natin. Diba? They're blinded kasi, I'm not going to dive into that. So, yun na yun. And, we're going to be using that term in historical context naman, diba? Familiar na siguro kayo sa Philippine-American War. So, ano nangyari nun? Ang nangyari ng Philippine-American War is essentially, sinakop tayo ng Amerika kasi tinalo natin yung Spain. Dahil mas extra sila Now, di ba? Parang hipokrito sila sa point na yun So, ang ginawa nila, para i-justify yung pananakop nila sa atin, pinamukha nila sa mga taga-Amerika na dapat tayong sakupin kasi mga idiot daw tayo. Ito.
mga idol, hindi natin alam kung paano mabubuhay, hindi natin alam kung paano i-manage yung sarili natin, kailangan natin ng tulong ng Amerika. Na magbibigay sila doon alangan ng mga traits na nakita nila sa Pilipino and gagamitin nila yun as a means to justify their wrongdoings, which is very wrong. And nakita mo na kung bakit connected siya sa easy generalization kasi naglagay sila ng isang negative trait sa mga Pilipino na napansin lang nila sa isa. So, yun na nga. So, kung may natutunan kayo, make sure to like, share, and subscribe. Diba? So, kung wala, kung nagalit kayo sa akin, mag-comment kayo down below and let's have a debate. Okay lang. So, yun. So, yun nga lang. Bye-bye!